And you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, Apo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm we trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Apo. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Doon kayo manghimasok. Yes, Your Honor. Agree From po now kami. on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng pulis at kinuyog ninyo yung pulis at kinasuhan nyo yung pulis, kinondemn nyo yung pulis sa media, ipapako nyo sa krus yung pulis na nakabugbog. Conduct promotion activities. Why do you need a budget for media placement? Why not just open a website na makatulong na ma-disseminate yung information na gusto nyo? Kasi sa ngayon, much more on social media, nagko-concentrate at focus yung mga tao. Your Honor, that is... Is that traditional media we're talking about or yes. social media, yung nagbabudget kayo? Your Honor, you are raising a valid point. In fact, we have already improved our website and we have established social media platforms. And over the years, our followers Traditional have pala, no? increased. So if But I were this one you, po, so, sorry, my advice, ako from the Yes, media ako, you know that, right? At the Yes, same time, Your meron din Honor. akong social media accounts. Alisin nyo na lang yung budget nyo para sa traditional media. Mag-open na lang kayo ng sarili nyong website. Iba't ibang website na para pupuntahan ng mga tao na mas nakakaintindi, nakakaunawa, and make it in Tagalog. Kasi karamihan ng mga parokyano ninyo, mga victims, ay mga mahirap. Kasi wala namang mga taga-Forbes Park na nabibiktima. No? Wala ba kayong website na yun? We do have a website, Your Honor. We have improved it already and we have also social media platforms. Exactly. Lagay kayo ng Facebook, Yes po. tapos lagay kayo sa YouTube. Your Honor, yung Instagram. mga pang-boost po. Yeah, and then mag-boost kayo. Opo. Yun siguro. Yes Magpa-boost, po, Your Honor. okay ako doon. Pero yung babayad kayo sa mga iba't ibang TV network, you don't have to do that anymore. Your Honor, we would have wanted to have a radio program. Sana rin po to expand the reach of our services, especially to the... Yeah, I agree. Pag radio program, pwede rin. Magba-block timer kayo, Sana po. pwede rin yun. Sige. Ba, Senator Rafi, tulungan mo sa Channel 5 siguro. Yeah, pero may mga tanong ako, why not? Kakampi ko sila eh. Kaya lang, meron akong mga concerns. May kunting concern. Kasi alam niyo bang stigma sa inyo na kayo raw ay protector ng mga kriminal versus sa mga biktima. Kasi tuwing merong mga nahuli mga pulis na talagang sertipikadong perpetrator ng krimen at nabugbog, kinukuyog niyo yung mga pulis, kinakasuhan, and all. And nakakalimutan nyo, paano naman yung biktima nung suspect na yun na binugbog ng pulis. Kung meron man dapat, ito ay base sa aking obserbasyon at sinasabi ng mga tao, Mr. Chair, dapat doon din kayo doon sa victim. Kunyari, meron ni rape. Itong rapist talaga, sertipikado, ni rape niya. Tapos, itong non-rape, nabugbog ng pulis. Kakampihan nila yung nabugbog. Doon sila magko-concentrate. Doon sila mag-concentrate na nakakalimutan nila Yung na rape dapat, victim. yes, doon, well, natural kasi meron din karapatang pantao yung suspect, kahit na suspect yun, Mr. Chair. Yes. Pero dapat mag-focus kayo more on doon sa victim. Diba? Does it make sense? We thank you for providing us an opportunity to clarify that. In all instances po that there are, for example, rape cases, we do not interfere when the policemen apprehend the suspects because we believe that they have to answer for the crime. Di ba ako nag-gets? I mean, any crime committed by any person and then sila ay na manhandle ng mga kapulisan o ng authorities, nabugbog, nabatukan, diba, natadyakan, etc., etc. So, violation of human rights. Yung karapatan pantao kasi hindi pa naman siya talaga convicted. So, doon kayo focus, binabanatan yung pulis, tinitira niyo yung pulis, kakasuhan niyo yung pulis and all. Nakakalimutan niyo na bigyan ng support yung victim
na biniktimized nitong suspect na nabugbog ng mga pulis. Tama lang yon na pagsabi niyo pulis, may karapatang pantao pa rin yung suspect na yan kahit na suspect siya. Pero kung akong tatanungin personally, dito muna ako sa victim. Victim siya eh. Itong kriminal, gagawa-gawa ka ng kalokohan tapos ngayon nabatukan ka ng pulis, iyak ka sa CHR. Not good. Yun yung point ko. If I may, Your Honor. Ang CHR po ay tumatakbo at nagtatrabaho ayon ho sa aming mantra, CHR ng lahat, naglilingkod maging sino ka man. Maaari hong medyo trivial yung aming mantra, pero totoo po yun na ang CHR po ay naglilingkod ho kahit kaninong man. So katulad ho dun sa inyong example, may police, mayroong biktima ng halimbawa ay rape, ang CHR po, tinitignan din po yung kapakanan ng biktima. Kasi katulad ng sa mga ang krimen ay tungkol sa babae, ginawa laban sa babae. Bilang gender ombud po, ang Commission on Human Rights po ay tumutulong sa biktima. At sa isang banda rin, tinitignan din naman namin yung pagtupad ng mga kapulisan sa tungkulin nila bilang agents of the state. So kapag may paglabag po ng sa mga proseso, siyempre ang CHR po ay pupuna. Bagamat hindi ho kami kumikiling doon sa mga gumawa ng krimen. Kami ho ay sumasang-ayon ang ating pamahalaan ay tugisin yung mga kriminal. Ngunit dapat ito ay naayon sa batas sa proseso. Chairman Richard Palatok, sir. Napakarami ng mga insidente. Magkakampi tayo pero pupunahin kita rito. In fact, mamaya sabihin kung ba't kailangan madagdagan kayo ng budget. Pero ang dami ng mga insidente na yung mga malilit nating kababayan na oppress, na pagsasamantalahan, nabubugbog ng mga pulis, nasaan kayo? And then they come to me. And wait, wag ka muna tumingin kahit saan. And then, nagtitrending yung nagba-viral. I was expecting na kayo sa CHR would offer your help. At ito yung mga kaso na hindi pa ako senador, broadcasted pa lang ako, na can we help? Sige, nabalitaan namin yan, narinig namin yan. We will do everything in our power, vested upon us by the Constitution para tugisin yung mga pulis na ng abuso. There were so many instances na yung police brutality, na yung biktima ng pananakit, na kursunadahan lang, sinapok, binugbog, pinasok yung bahay ng walang search warrant, etc. Nasaan kayo? Pero kapag meron yung pumasok ng loob na kriminal at binugbog, sarado ng pulis, nandoon kayo. Pero yung nilooban, wala kayo para sa kanila. Nagets mo, yung po yung naging stigma. Hindi nga. You know, I've been a broadcaster for more than 25 years and I've been dealing with police brutality and police abuses and what have you. And ito yung nanonotice ko rin. Pag tuwing merong naaping kriminal, mga sanggano, inapi ng mga pulis. I'll use the term inapi ng mga pulis. Nandoon kayo. Pero tama lang, tulad sinabi nyo, kasama sa mandate nyo yan. Pero dapat mag-focus kayo from now on, more on doon sa mga biktima na walang kasalanan, biniktima ng mga pulis. Ngayon, yung doon sa mga suspect na binubugbog na pulis, leave it to PAW. PAW na lang para, di ba? Para magkaroon division of labor. Yung PAW, doon sa mga suspect na binugbog ng mga pulis na walang kakayahan, diba, kumuha ng abogado, PAW. Kayo naman dun sa victim. Your Honor, we wish to reassure you po that 90% of our victims, of our clients served, are victims actually belonging to the vulnerable sector. Mga kababaihan po, children, PWDs, and senior citizens. Okay. Hindi lang po siguro nakakaabot sa publiko yung mga regular na programs and services po namin, but we do provide financial assistance to them. We also provide legal aid assistance. We also investigate cases, and we also assist them in the filing of cases. At mangilan-ngilan po yung mga pagkakataon na may mga torture cases po na kailangan namin pumasok. Kaya lang hindi po sa lahat ng pagkakataon na nangingialam po kami kapag meron pong mga hinuli na mga akusado, kasi naniniwala po kami na dapat managot po sila sa mga krimen na ginawa nila, lalo na po sa mga kababaihan, sa mga bata at saka mga senior citizens. Kaya lang po with the enactment of RA 9745, kung may torture po
hinihingi po namin yung pag-unawa ng Senado na dapat po kaming, Torture ng mga pulis sa mga suspect. opo, Now again, you're listening but you're not hearing me, or you're hearing me but you're not listening. So, yung victim, opo. hindi sa suspect, doon sa biktima ng mga pulis Yes po. na walang ginawang kasalanan. Your That's Honor, what I'm we trying to point investigate out. po those cases. Yan ang gusto ko, diyan kayo mag-focus. Opo. Hayaan nyo na yung mga suspect na tinorture ng mga pulis dahil talaga namang ginawa nila yung krimen na yon, leave it to other agency like the Public Attorney's Office. Yes, Your Okay? Honor. We will- Okay lang, yung tinorture dapat tulungan natin. Yung karapatan pantao nila, protektahan natin or ibigay natin yung nararapat na para to help them. Yes, Your Honor. Pero what about those victims na pupunta sa programa ko every single day na wala namang kasalanan, inabuso ng mga pulis, inabuso ni mayor, inabuso ni gob, inabuso ni chairman, etc. Doon kayo mag-focus. And napakarami niyan. Recently lang, Mr. Chair, merong pinasok, nag-viral to pumasok sa walang hawak na warrant itong mga pulis. In fact, magkakaroon tayo ng hearing tungkol dyan. Nagbonet yung mga pulis, nakabonet, pinasok nila yung bahay kasi meron silang hinahanap na suspect. Walang hawak na warrant. So akala ng mga may-ari ng bahay, magnanako, nakabonet tapos may mga baril So pumalag. Pumalag ka, di kinulong, resisting arrest. Tapos kung ano pang kinaso na parang yung direct assault. Parang ang nag-assault pa sa kanila yung may-ari ng bahay. Ito pa mas matindi. Nung makulong na yung may-ari ng bahay, yung padre di pamilya, dinalaw ng anak, si tatay. Aba, pati si anak, kinulong. Yun dapat ang mga tulungan nyo. Yes, Your Honor. We agree. Yun, doon Opo. dapat kayo mag-focus. 90%. Hindi yung kung sino-sino mga suspect. For all I care, pag meron dyan drug addict na ng rape, hayaan mo siya kung bugbugin siya ng pinong-pino ng mga pulis, hayaan nyo siyang tulungan na lang ng ibang agency. Yes, Your Kailan pa rin siya tulungan? Tulungan siya ng Public Attorney's Office. Apo. Kung siya ay mahirap. Kung siya ay addict at walang trabaho, tulungan siya ng Public Attorney's Office. Pero ang tulungan nyo, yung victim biktima. niya. Yes, Your Honor. Lahat po ng Yun ang gusto ko. Hindi kasi in so many cases, Madam, I don't want to argue with you, but I have so many instances na ganitong nangyari at meron akong proof at this is stated by facts. Itong sinasabi ko, I'm talking out of experience. Okay? Hindi mo siguro pwede maliitin yung 25 years ko sa experience. How long have you been? Kayo po lagi yung tumatawag po sa CHR. Exactly. At lahat po. Kaya nga, kasi nga, humingi ako ng ayuda sa inyo kasi gusto kong support. Opo. Diba? We So believe- yun ang, doon kayo mag-focus. And I'll be your supporter. In Yes. fact, yung budget nyo nakita ko na in-slash, binulog ko nga dito kay Mr. Chair, paano namin maibalik. Diba? Susuportan ko kayo. Kung kinakailangan, dagdagan pa. Pero from now on, gusto ko marinig na magkakampi tayo, isang advocacy natin for the victims. Yes. Wag masyado for the suspects. Opo. Are you aware of the incident that was mentioned by Senator Raffy? Ito po yung pagpasok po sa isang bahay. Na nakabonet. Are you aware of it? Kung kailan nangyari, kung saan nangyari, are you aware of it? And Kailan, then ang nangyari, financial assistance. Ako, sarili kong pera. Kasi so ang nangyari, nakulong yung silang dalawa. So, nagpiyansa sila, Mr. Chair, ng 36,000 pesos. Sinanla nila yung bahay nila. So, pumasok ako sa eksena, pinalitan ko yung napiyansa nila para hindi yung sanda ng bahay nila, tinubos ko. And dapat yan, meron kayong financial assistance for that. But anyway, sinagot ko na yun. Can you check on... yes po, Your This Honor. incident We that will was check on that mentioned incident by and make sure Senator that Raffy? we are able to investigate that case po. Maybe you can coordinate with the Office Yes of... po, we will. Mayroon pa isang insidente, inilapit namin sa inyo na sa isang probinsya, may hinahabol yung pulis na dahil sa isang tupada. And then lumiko sa kanto yung hinahabol ng pulis. And then titingin-tingin siya kung nasaan na yung suspect. Hindi niya na makita yung hinahabol niya. Meron siya nakita doon sa loob ng bahay, nakatayo-tayo, nakahubad. Akala niya yun na, pinasok na, tinutukan, sinapok. Lahat ng mga tao doon sa loob ng bahay, hinakot. Pati yung nagsi-CR, kinatok, ayaw buksan, sinipa yung pinto, dinukot habang nasa CR, kinaladkad papuntang kalaboso. Sige po. And then, nasaan ang CHR?
Magdi-dispatch na po kami ng investigators. Hanapin po namin yung na-report niyo po at magpapadala na po kami na Maraming mga pang-aabuso na perpetrated not only by policemen but also persons of authority. O yung mga politiko rin. May mga chairman dyan, kagawad, meron pang mayor, vice mayor. Ang dami kong alam mga kasong ganon. Kaya nga, yan ang isang dahilan, Mr. Chair. Gumagawa ko ng batas na alisin na sa poder ng mga mayor ang mga chief of police. Because yung mga chief of police ay beholden sa mga mayor just because yung mga mayor ang nag-a-appoint sa kanila. Tali ang kamay ng mga police, chief of police. So yung mga chief of police, pwedeng gawing utos-utusan ng mayor. So kung si mayor pasintabi sa mga mayor, ito ilang mga cases na na-handle ko, si mayor mga abuso, mambatok dyan ng tricycle driver, palulusutin na lang chief of police, he's going to look the other way. Kasi nga si mayor nag-appoint sa kanya. Diba? Si mayor nagbabudget sa operation, sa mga operations expenses niya, nagbibigay ng pera. So those things are something that we have to change. But anyway, napapalayo na tayo. So doon tayo sa mga victims. Mag-monitor po kayo pag nakita kayo mga victims of crime, no, victims of abuses by our authorities, our police, or barangay, mayor, doon kayo manghimasok. Yes, Your Honor. Agree From po now kami. on, I don't want to hear na meron dyan isang rapist na binugbog ng police at kinuyog ninyo yung police at kinasuhan nyo yung police, kinondemn nyo yung police, sa media, ipapako nyo sa krus yung police na nakabugbog. Tama lang na talagang dapat yung police managot sa pambubugbog, pantutorture ng suspect, or pantutorture na talagang kriminal. Tama lang yon. Pero from now on, think of the victim of that suspect. Doon kayo kumampi. Am I making myself Yes clear? po. Yun lang yun. Your Honor, we also... Pag ginawa nyo yan, I'll be your strong supporter Salamat pagdating sa po. budget. Pa. Trust me. Okay? Your Honor, we'd just like to mention also that yung nabanggit niyo pong mga insidente ay na-confirm po ng aming mga opisina na na iniimbestigahan na po namin yung Pandi, Bulacan incident at gayon din po yung sa Region 4 na incident. Maraming salamat. Thank you. Yeah, sa Pandi, Bulacan. Yan, that's right. Meron pa isa, Mr. Chair, isa na lang. Yung kasambahay na Yes, Your Honor. PWD na binugbog siya Apo. ng kanyang amo. Apo. Nagpadala po kami ng QR, quick response. Na-dismiss pa yun kasi hindi natutukan sa sobrang dami naming kaso na in-handle, Mr. Chair. And then there was a time na hindi ata agad kami nakapag-MR na-dismiss. Kung natutukan sana ng HR yun. Pero anyway, ni-refile namin. Apo. And Your Honor, nagbibigay po kami ng financial assistance sa Kami rin, mga biktima ako rin po. nagbibigay din. Pwede Pero niyo mas po maganda i-refer kung sa magtulungan amin. tayo. Opo. Kaya nga dadagdagan ko yung financial assistance. Magkano mang financial assistance? Alright, humingi po kami ng additional 8 to 9 million po para sa aming financial Magkano ba assistance. total financial assistance nyo? Right now po sa GAA 3 million lang po siya. O, gawin natin 30 million. Seriously. Kayong bagay po yan. Hindi ako nagbibiro. Yes po. You know, I'll fight for that. Hindi And- kasi karamihan sa mga victims. Senator Rafi, huwag mo naman pasakitin ang ulo ko. Hindi nga kasi we really need, kasi Mr. Chair, ever since ang stand ko, yung sinabi ni dating Presidente Ramon Magsaysay, he who was less in life should have more in law. Yes. At ito yung CHR. Ang Yes. pwedeng itaguyod yung sinasabing niyan ni dating Presidente Ramon Magsaysay. Yung mga maliliit nating mga kababayan, mga naghihikahos, dapat mas mabigyan sila ng mas malawak na proteksyon na manggagaling sa ating batas, sa ating gobyerno. Your Honor, lahat po ng serbisyo namin nakatuon po sa vulnerable sector tulad po Thank you. ninyo. Lahat po ng financial assistance, legal advice, counseling, investigation of cases ay patuon po sa mga vulnerable In fact, sectors. kung ako masusunod, dapat mabigyan din sila ng confidential fund kung sino-sino mga agency ng gobyerno. We will welcome that po, Your Honor. Right Dapat now, meron. 1M lang po. Kaya lang kung pwede pong itaas para po mas makatulong Taasan. po kami. May mga agency sa gobyerno na hindi naman deserving, hindi na ako magbabangkit na magkaroon ng confidential fund. Meron. Samantalang sila kailangan kasi mag-investigate sila doon sa mga pang-abuso na ginagawa ng mga tao sa gobyerno. Sino-sino bang mga ito at paano natin makahon itong mga gumagawa ng kalokohan sa maliit nating kababayan. Therefore, they really need confidential funds.
Maraming salamat po. 1 million is not enough. Yes. Yeah. Diba? Yung intelligence fund. Wala po. Confidential lang kasi pag intelligence at military, pag confidential, pag sa hindi So last year, magkano yung confidential fund niya? 1M rin po, but in previous years po, it was 4M to 5M. What was the reason for the reduction? Hindi po namin batid, Your Honor, kung ano po ang rason. kailangan talaga nila, Mr. Chair, magkaroon sila ng confidential. So magkano hinihingi niyo? Sana po kung maibalik man lang po sa 5M, malaking bagay po iyan. O sige na lang, 10 na lang, Mr. Chair. Hindi nga, kailangan talaga nila yon. Are you done with the presentation? Not yet. Your Honor, mabilis na lang po. We'll skip the slides. Sige pa po. Your Honor, ang hinihingi po sana namin na bukod pa po sa idadagdag po ninyo ay ma-restore po yung Sino may aming sabi mong MOE. tatagtag kami? Alam po namin mabait po kayo at tutulungan niyo po ang CHR. Yung MOE po namin, yung 30 million na kaltas, malaki po yung epekto nito sa operations namin. Particular na po yung sa fuel kasi po we have to rely on our investigators traveling far-flung areas. Sana po ay maibalik yon. And then our vehicles have reached their useful life po at 5 years at laspag na laspag po sa pagta-travel over the past 5 years. Sana po mapagbigyan kami ng Senado na makabili po ng additional vehicles for our regional offices. And kailangan po namin ng repair and maintenance also for our aging vehicles. And very crucial rin po dito yung communication allowance. Meron po kami mga electronic lawyering services, social media accounts para lang po mapunan yung walang presensya namin sa mga munisipyo at sa mga probinsya. Kaya makasingit, wag kayong tumanggap ng donation galing sa LGU. Para sa masakyan. Don't ever do that. Kasi once na you do that, maging katulad lang kayo sa mga COP, Chief of Police, beholden na kayo doon sa LGU na nagbigay sa inyong donation. Pwede namang abuso yun at you will look the other way kasi nakatulong. So do not accept donations from LGUs or from any Yes, government Your Honor. officials. Kailangan mabigyan kayo ng budget from the government para ma-maintain nyo yung Tama yung po kayo, Your Honor, kasi we also have to maintain our independence Thank as you correctly pointed out Thank you. po. Okay, next. Capital outlay po, yan po yung sana pong maibalik sa amin, yung request po namin for transpo, for machinery and equipment, at saka gayon din po for our furnitures and fixtures. Next. Ito na po yung mga in-slash po ng DBM na sana po ay maibalik natin. Traveling, financial assistance, office supplies and materials, training and scholarships po. This is necessary for improving the capacity of our personnel. As I mentioned a while ago, fuel, oil, and lubricants, repair and maintenance, as well as insurance. Ito po yung aming agency accomplishments. In terms of our financial performance, mataas po ang aming obligation and disbursement rate. Nagre-range po siya lagi at 98 to 100%. In terms of our COA compliances, we wish to convey to your honors that for the past 3 years, we have had the highest COA rating. We have garnered and modified COA opinions because of our high compliance to their findings and observations. Wala po kaming mga disallowances and audit suspensions as well as charges. And in terms of our physical performance po, for our protection program, we have received 5,901 complaints in 2022. And for the first semester of 2023, 1,100. In terms of our case disposition, 3,292 were resolved last year. Currently, we have already disposed 1,728. In terms of those filed in courts and agencies, 534 were filed in the previous year, while currently 272 has already been filed. In terms of monitoring internally displaced persons, we have monitored 335,000 last year, and then for this year, 24,454 individuals. Next.
In terms of our independent forensic services, 40 exhumations, medical examinations, and autopsies were conducted last year. And for this year, 33 were conducted. We also issue clearances and certifications to the PNP, to the AFP, as well as private individuals. 1,240 were Okay, released last excuse year. me, ma'am. Excuse me, Attorney De Guia, maybe we can dispense with the presentation of your budget since we all senators already Basahin copied. na lang natin. Thank you Siguro po. we'll just ask questions Yes, po. with regard to your budget. Okay, Senator? May request na ako sa inyo, ma'am. Ano, sabi niyo po, dumadalaw kayo sa mga kulungan, detention facilities. Good. In fact, meron akong pinapasang bill and pwede mong back upan yung pinapasa ko. Yung magkaroon ng CCTV sa lahat ng mga jails, even sa NBP. Kasi nga, naabuso yung mga preso na mga pobre. Ang nangyari, kung walang CCTV, binubugbog doon sa loob ng presuhan, mababalitaan na lang kinabukasan na nag-big T daw o heart attack, natumba raw sa semento, huwag ka, pinabugbog doon sa preso o dili kaya inaarbor ng mga pulis. Tapos dadalhin sa ibang lugar, doon bubugbugin, ibabalik, lantang gulay na. So kung merong CCTV, mamomonitor yung activity sa loob ng preso. Basta doon na sa common area, wag siyempre sa mga CR para monitor yung activities nila. Okay? And then dyan din sa MVP, kailangan magkaroon ng CCTV pati sa mga kubol, yung kubol-kubol na yan. Kasi dyan sa kubol na yan, dyan nagkakaroon ng kabalastugan. So, ipaglaban nyo na magkaroon ng CCTV din dyan kasi yan kasama sa bill ko. Yes, Your Honor, we commit to submit a position paper to support your bill po Very good. and issue a statement. Thank you. Now, doon sa budget na pinopropose nila, Mr. Chair, wala akong nakikita problema. Like I said, panindigan ko, I will support. Padadagdagan ko yan kay Mr. Chair. Mag-tandem kami dalawa na ma-accomplish namin yan. Kasama na yung confidential fund. And I really believe, marami mga agency dyan that don't deserve confidential fund. Like what? Talaga, from my point of view. Pero sila kailangan, Mr. Chair, kasi dun sa case build-up nila, siyempre, kailangan nila ng intel, di ba? Tungkol dun sa mga abusadong pinapailan nilang case. Diba? Paano nila malabanan, maidepensa at malabanan yung mga nang-aabuso laban sa kanilang mga kliyente. They can defend them properly by having enough intel report against the perpetrators. Yung mga yon kailangan nyo ng confidential fund. Yeah, with all due respect, I agree with the observation of Senator Rafi. No? May I ask you, out of the 4 million funds, confidential funds that were given to you in previous years, am I right? How much was spent? How much was spent? Last year po, 1 million was spent. 50% was spent by the outgoing chairperson. And then, and then the rest po, During the previous years, nakapagbigay ang gobyerno sa inyo ng 4 yes million? po, opo. Only one. Only one. Only 1 Only million? 1 million. Nung calendar year 2018 po, 5 million. We were able to utilize 5 million. For 2022, 1 million lang po. No, what about 2019, 2020, 2021? Nung 2020 po, nag-umpisa na pong maging 1M. Tapos, Okay. ang Once lang yung 4 million, 2018. 2018 and 2019 po, 5 million. Tapos na-reduce na 1 million. to 1 Up to now, million. 1 million. Yes po. So you find it insufficient? Yes po. Because in previous years, we were able to dispose 100 BUR po. So you're asking for additional 4 million, Yes, Your like Honor. 2018 budget. Yes, Your Kaya Honor. kaya ba natin yun, Your Honor, Mr. Chair? Gawin natin Kaya siguro. 10 siguro? We thank you, Your Honors. 5 lang siguro. As a start, no? As a start. Pag nakita natin, gumandang performance nila, Yes, next, correct, itaasan correct, natin. correct. Pataas na We pataas. do appreciate that, Depende Your sa Honor. performance. Correct. Okay? Malaking I bagay agree, na I po agree. yan. Matanong ko lang po,
Attorney Digia, ano-ano po yung mga bills na na-propose nyo sa Congress at naipasa na if ever meron? Yes po, meron po kaming legislative agenda na ipinasa po sa Kongreso at sa Senado. Una po dyan is yung National Preventive Mechanism Bill. Nagalayon po yan na mag-establish ng isang ahensya na mag-monitor ng mga piitan. Kaya lang maganda po rito, non-adversarial po yung approach. Very positive po yung collaboration with government to improve the condition of jails. Tapos we also support the IDP law. Sana po para mabigyan ng kompensasyon at tulong yung those Okay, teka displaced. muna, piitan, nabanggit mo yan, let me Yes, interrupt you. Diyan sa Caloocan City Jail, maging Quezon City Jail, maraming mga preso na mamatay dahil sa tigdas dahil overcrowded sila. Hindi nyo ba magawa ng paraan yan? Ginagawan po namin yan ng paraan, Your Honor. Ang ginagawa po namin matapos makabisita sa mga iyan ay sinusulatan po namin yung local government units o kaya provincial governments o kaya po Bucor or BJMP. Ano na nagawa nyo yung mga steps na nag-comply naman yung mga city jail na para i-decongest sila? Sa Caloocan halimbawa, I think this was a couple of years ago, ilan ang namatay na mga preso dahil sobrang overcrowded. In fact, yung sa pagtutulog, Mr. Chair, palit-palitan. Hindi ka muna matulog ngayon, tayo ka lang muna, kami muna maghiga. Pero siyempre, pag ikaw ay maton, siga, ikaw ang unang mahiga. Your Honor, Yung mga ganong sitwasyon. Sumusulat po kami sa mga korte para po sa speedy disposition of cases para po ma-release yung mga preso. Tapos po kami rin po yung responsible for increasing the budget of the PNP for lock-up cells. So what I need you to do is from now on, mag-ikot kayo sa mga city jails, i-decongest mga yan, hanggang sa, because I believe, Mr. Chair, akala kasi ng marami, nung wala pa ako sa media, akala ko pag nasa loob ng kulungan, loko-loko yan, siraulo yan. Hindi lahat na nakakulong ay kriminal o may ginawang kalokohan. Marami sa kanila nakulong dahil sila mahirap. Meaning, wala silang proper defense, nakursunadahan sila dahil maliit sila, wala silang kalaban-laban. Maraming nagdurusa doon na walang kasalanan only to be absuelto after many years, nagdusa na yung pobre. Maraming ganong mga insidente. So I want you to visit those jails and then tingnan nyo sino yung mga tingin yung inosente at baka pwedeng ipaglaban at sila'y ma-release. Yes, Your Maraming Honor. ganon, di ba? Now, my follow-up question, meron na ba kayong natulungan na pobre na inakusahan sa isang kaso na hindi niya ginawa and then napa-absuelto nyo? Marami po, Your Honor, over the past few years. Kasi po, mayroon po kami mga abogado na sumasama sa Meron aming ba kayong mga ganong incident. program? Yes po, we visit all jails. Tapos sumusulat po kami sa mga local government units, sumusulat po kami sa korte. Tapos sumusulat po kami sa PAO at saka sa IBP. Binibigyan po namin sila ng tulong legal. Tapos nagbibigay rin po kami ng financial assistance sa kanila. We also keep them in touch with their relatives kasi marami rin po humingi ng tulong sa amin na kontakin yung mga pamilya nila. So sa lahat po ng pagkakataon, sa isang taon po, halos 80% to 90% po lahat ng piitan sa buong bansa, nabibisita po namin iyan. Tapos sinisigurado po namin na mag-improve yung condition ng ating mga jail facilities. At recently po, ang 6th Commission ay pumasok po sa isang MOA with Bucor and BJMP. Nag-establish na po ng human rights offices sa mga ahensya na ito. Tapos meron rin po kaming posting of CHR contact numbers para po mas maging accessible at alam po nila kung paano po kami keep in touch. And marami rin po kami mga ginagawang jail decongestion programs. Nagpartner po kami with WILOC, UP WILOC over the years para po mas marami pa po ang makalabas sa mga piitan natin. Okay. Isa pang kaso na gusto ko rin tutukan nyo, yung sa National Center for Mental Health. Meron dong CELDA, Mr. Chair, o pavilion, na kung saan declared na sila na magaling na. Pero mabagal yung pag-process ng kanilang discharge sa korte. Kaya naka-stay pa rin sila doon sa NCMH na dapat may labas na sila because okay na sila. May labas na at may balik na sa regular na piitan. Maraming ganun sa NCMH and napakorap. I can prove that. Itong NCMH, korap hindi imbis na gawin yung trabaho.
Maybe Commissioner Dumarpa, Ah, are you yes familiar po. with it? Assalamualaikum po. Magandang hapon po. Waalaikumsalam. May manifestation lang ako, Your Honors, with regards po sa binabanggit nyo kanina. Meron po kami, as mentioned by our ED, meron po kami headed by our chair, jail decongestion program. And with regards, party po noon, isa po sa mga programa, as we speak, sumusulat po kami, ina-identify po namin yung mga due for release na, kaya lang hindi makalabas dahil may mga papeles o dokumento pang kailangan. Tumutulong po kaming i-push na mapabilis ito para mapabilis din ang kanilang release. Sumusulat po kami sa, to be specific, mga concerned government agencies or mga specific offices kung saan mga nakadetain ang mga detainees na ito, and agencies concerned na may responsibility as to the proper documentation or the release of the detainees po, sir. And then pakimonitor nyo rin yung mga detainees sa mga presinto, yung mga jail cells ng mga kababaihan. Kasi there were so many instances na inaabuso, sinusyota, Yes. sa ibang pagkakataon na media pa ito, Mr. Chair, nire-rape pa ng mga handlers ng mga pulis. So pakimonitor lang yan. Yes po, Your Honor. Thank you. We will do. Your Honor, if I may. Under the Mental Health Act, Your Honor, the law mandates the CHR to be part of the Internal Review Board of Mental Facilities. So kasama ho sa mandato namin sa ngayon na dinagdag ng batas na yon, yung pagbisita sa mga mental facilities at siguruhin na mapangalagaan yung human rights ng mga tao na nandoon, yung mga service users kung tawagin. Well, no, I don't think na bibisita nyo kasi nung magbisita ako, kalunos-lunos yung kalagayan Apo. ng mga kawawang pasyente sa NCMH, mabaho, mabuti pa yung pumunta ka sa tangkal ng babuyan, kaya ko pa masikmura, malakas-lakas ang sikmura ko sa amoy, pero nung pumunta ako doon, halos masuka-suka ako. Tama po kayo, sir. So, Dahil dapat yun naman dinadaan relatively new po yung bago, yung batas na yon. So ngayon inaayos pa yung mga proseso and other guidelines ng batas na yan. Under po yan ng Department of Health. Parte po ang CHR ng itong Internal Review Board. So kasama ko sa mandato namin yan. Pag na-operationalize na yan ay kasama ko kami sa mga magre-review ng mga mag-inspect ng mga facilities ng mental health institutions. Okay, very good. Pero again, babalik ako doon sa request ko. From now on, dapat meron kayong monitoring system na pag nabalitaan nyo na merong mga mahirap tayong kababayan na biktima ng pang-abuso ng ninuman, doon kayo full force We agree, Your na Honor. magbigay ng assistance. Apo. Especially doon sa maliliit nating kababayan. Yes, sir. Napakarami niyan. Maidagdag ko lang po, Your Honor, that ang CHR po ay naging parte rin ng working group ng Supreme Court dun sa kanilang binabalangkas na writ of kalayaan. Ito ho yung rules of procedures sa early release of PDLs. So kasama ho kami nag-formulate nung may ambag po kami para sa decongestion. Ngayon, no, in connection ho dito sa writ of kalayaan, siguro maganda na rin nung i-highlight na isa sa mga programang gustong gawin ng Commission on Human Rights sa ngayon, yung strategic litigation po. Dito sa programang ito, ang CHR ay we will be embarking on litigation of cases for purposes of protection of human rights. Isa ho sa mga pwede namin tignan yung kung sakaling may pasa na itong writ of kalayaan, pwede ho nang gamitin ng CHR as a petitioner to file for the early release ng mga PDLs kung sakaling lumabas na. Early release, I like to hear that. Pero doon din sa mga nakakulong sa mga city jail, awaiting trials, marami sa kanila ay mga inosente, paki-review yung mga kaso ng ilan sa kanila, especially pag talagang from the poorest of the poor. Sila yung very vulnerable sector for society. Sila yung madaling pagdiskitahan, Mr. Chair, madaling ipakulong ng sino mang mga abusadong pulis. Yun yung dapat pag-concentrate din kayo doon. At tingnan nyo kung reviewin yung kanilang kaso at tingnan nyo kung talagang wala silang kasalanan, do everything that you can para mapalaya sila o mapabilis yung paggulong nila ng paggulong na kanilang kaso. Kasi kuminsan, Mr. Chair, inaabot ng siyam-siyam bago sila mahir yung kanilang kaso. Kuminsan, simple theft lang, nagnakaw ng gulay sa palengke, akalain mo nakulong na for 3 years dahil yung kaso niya hindi lang ma-schedule lang maayos
sa RTC. Maraming ganon. Maraming ganon. Yes, Your Honor. Please review. We will Which kind of continue to cases? do that po. Yung aming visitorial program, lalo po namin palalakasin. Alamin nyo siguro, o sino dito na 3 taon na o 5 taon na kayo dito at hindi pa masyado nakailang visit pa lang kayo sa RTC. Sabihin, meron ka dyan Mr. Chair, 3 years na siya, twice pa lang siya nakakita ng RTC. Kasi palaging inuurong yung hearing date. Yes, Your Honor. At yung kaso niya ay simple theft lang. Parang mininakaw lang na maliit na bagay doon sa barangay. And yet, 3 years na siya nagdurusa. Yung sa ganyan po mga insidente, Your Honor, ang ginagawa po namin ay sumusulat po sa korte. Tapos saan na kapag makasingit? wala po silang Makasingit. mga abogado, Makasingit. bibigay po At kami ng yung abogado. pagnanakaw ay bintang na hindi it wasn't substantiated. Inosente pala later on yung pobre. Especially mga kasambahay. Ang dami kong alam ng mga kasambahay pinagbintangang nagnakaw ng kanyang abusadong amo para mabalikan lang ni amo si kasambahay. At si kasambahay wala naman talagang kasalanan. Tutukan nyo rin po yun. Sige po, we will do that, Your Honor.